bigla na lang niyang napagtanto na ang asawang kasama niya sa araw-araw ay ginagamit lang pala siya para sa sexual na layunin. Pagkatapos ng 10 taon ng kasal, talagang sawa na ang babae. Pinakasalan kita dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa katawan. Kaya para makaganti, nag-isip ang babae ng isang napakamasamang plano. Una niyang inireport ang asawa niya sa kasong domestic violence. Ipadala siya sa kulungan. Pagkatapos, habang nakakulong ang lalaki, dinala niya ang anak nito sa isang liblib na inn. Doon niya ito pinatay. Ngunit hindi lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang asawa ay maagang nakalaya dahil sa magandang pag-ugali. Dahil sinabi mong ikaw ang pumatay sa anak niya. Mapapatawad ba siya ng lalaking ito? Kaya't ang babaeng alam na mali siya, ay nagsimulang tumakbo ng todo pagkababa pa lang niya sa sasakyan. Ngunit bilang isang babae, paano siya tatakbo ng mas mabilis kaysa sa lalaki? Agad siyang naitulak ng asawa niya sa lupa. Ngunit kahit ganito, hindi pa rin sumuko ang babae. Patuloy siyang tumatakbo ng desperado. Ngunit may isang bagay na kailangan niyang malaman ngayong araw mula sa kanyang asawa. Iyon ay itong baliw na asawa niya. Bakit niya pinatay ang anak nito? Kailan ka ba titigil? Kung galit ka sa akin, patayin mo na lang ako. Bakit mo sinasaktan ang bata? Anong klaseng ina ang papatay sa sarili niyang anak? Sa katunayan, ang anak ng lalaki ay hindi kay Cheng ipinanganak. Isa lang siyang madrasta, dahil sa pagkamuhi niya sa asawa. Kaya niya pinatay ang anak nito. At ngayon, nakalaya na ang asawa niya. Malinaw na hindi na siya pwedeng manatili sa bahay na ito. Kaya makikita ninyo ang eksenang ito. Si Cheng kaladkad ang maleta, ay muling bumalik sa inn kung saan niya ginawa ang pagpatay. Dahil dito, gagawa siya ng mas baliw na bagay. Muling nakita ang babaeng ito. Ngunit ang may-ari ng B&D ay natakot na nanindig ang balahibo. Dahil sa nangyaring pagpatay ni Cheng noon. Nakita na ni Lao Yin sa video ng sasakyan. Bakit ka bumalik? Hindi ko talaga balak bumalik. Pero bigla kitang na-miss, uncle. Ang sagot na iyan, kahit multo ay hindi maniniwala, hindi ba? Isang batang babae ang nagkakagusto sa isang matandang lalaki. Si Lao Yin ay hindi pa rin naniniwala. Ngunit ang iba't ibang pahiwatig na ipinapakita ni Cheng ay tila totoo na nagugustuhan niya si Lao Yin. Ang pananamit niya sa bahay araw-araw ay napakagaan. Para mapalayo na itong salot, nagplano si Lao Yin na gamitin ang dating kili footage para magsumbong sa istasyon ng pulisya at ipahuli si Cheng. Pero bago pa man siya makapasok, ay nasagasaan siya ng sasakyan ni Cheng at napaikot. Nang makita ni Cheng si Lao Yin na tatawag na sa pulis, muling sumilay ang pagpatay sa mga mata niya. Pero buti na lang at narito ang mga pulis. Kaya hindi tinuloy ng baliw na iyon ang pag-atake kay Lao Yin. Pero kahit ganito, hindi pa rin balak ni Cheng na palampasin si Lao Yin. Diretso siyang pumunta sa ospital para patayin si Lao Yin. Nang makita niyang hinahabol siya ni Cheng, tago siyang umalis ni Lao Yin. Ngunit ang hindi inaasahan ay bumalik siya sa guest house. Si Cheng ay parang walang nangyari. At patuloy na ginagawa ang kanyang mga likhang sining. Ikaw ba ang kumuha ng bag ko? Malaki ang pressure mo, ano? Ay video mo ako habang nagpapanggap na patay. Kung wala ang video, siguro mas madali ang buhay mo, Tito. Pero sinira ko iyon. Maaari ka nang mamuhay ng madali mula ngayon. Nasira ang ebidensya ng pagpatay ni Cheng. Naisip din ni Old Yin. Sinabi niya kay Cheng na huwag na tayong manghimasok sa isa't isa. Umalis ka na, ate, pwede ba? Ngunit kakaiba ang kilos ni Cheng. Iginiit niyang dito siya titira. Dahil sa kanyang sinasabi. Bilang isang artista, napakalaki ng inspirasyon niya kapag nananatili sa G&T na ito. Kaya, maibibigay mo ba sa akin ang B&D mo? Malinaw na hindi ito kayang ibigay ni Old Yin. Pero nakakita siya ng baliw, ano ang magagawa niya. Dahil dito, may naisip na magandang ideya si Lao Yin. Lihim siyang nagtago sa bundok. At ipinagkatiwala niya ang lahat ng negosyo ng homestay kay Cheng. Hay, putangina. Tungkol sa ginawa ni Lao Yin, si Cheng ay talagang nagsawa na. Lalo na ang mga batang ito para silang naghahanap ng kamatayan. Hoy! Paalam na po, madam. Inakala ni Old Yin na sa paggawa niya nito, mapapaalis niya si Cheng. Ngunit malinaw na masyado niyang minamaliit ang pagkabaliw ng baliw na ito. Dahil sa oras na iyon, nakahanap na siya ng magandang katulong. Tama, sa paggamit ng kanyang kagandahan. Napaikot ni Cheng sa kanya ang mga lokal na pulis. Para ipakita ang kanyang galing sa harap ng Diyosa. Ang pulis na nagbabakasyon ay tumira rin sa inn ni Lao Yin. At araw-araw pa siyang nakikipag-pool party kay Cheng. Talaga nga naman, epektibo itong paraan. Pagkatapos tumira ang pulis,
Bumalik muli sila Uyin sa inn. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Pagkatapos kong maging pulis, nakakita na ako ng napakaraming matandang halimaw na tulad mo. Walang hiya, nagpapakitang gilas sa katandaan. Hindi mahirap makita na itinuturing ng batang ito si Lolo Yin na karibal niya sa pag-ibig. Kaya niya sinasaktan si Lolo Yin sa pamamagitan ng salita. Dahil may pulis na nakatira sa guest house. Si Cheng ay labis ding nainis. Dahil nakapatay na siya. Kaya nagbigay siya ng bagong mungkahi kay Lolo Yin. Ito ay hatiin namin itong guest house, tig kalahati. Isang mamamatay tao ang gustong makisama sa akin. Gusto mong malaman kung paano ko siya pinatay. Sa totoo lang, kung hindi lang nilinis ni Lao Yin ang pinangyarihan ng krimen, at ginawa siyang kasabwat ni Cheng E sa pagpatay, hindi siya kukontrolin ni Cheng E. At dahil hindi pa rin ibinibigay ng matandang ito ang guest house, gumawa si Cheng E ng malaking bagay para sa kanya. Iyon ay ang makipagtalik sa ibang tao sa loob ng kanyang kwarto. Kung sasabihin mo na nakita ni Olgin ang ganitong eksena, kakayanin ba niya? Ganyan siya, patuloy na binubugbog ang pulis gamit ang kanyang patpat. At pagkatapos, nang umatake naman ang kabilang panig, nagsimula siyang magsalita ng mahina para lituhin ang kalaban. Pagkatapos, bigla siyang sasapakin ulit. Dahil dito, dinala silang dalawa sa lokal na istasyon ng pulis. Dahil ang pagkakakilanlan ng batang ito ay pulis. Kaya umabot sa ganito. Wala na siyang mukhang magstay pa sa inn. Pero noong bumalik siya para magpaalam kay Cheng, hulaan mo kung ano ang natuklasan niya. Iyon pala ang bag na gustong i-report ni Olgin noon. At bilang isang pulis, nang makita niya ang ebidensyang ito, natural niyang nalaman na pumatay si Cheng. Pero noong paalis na sana siya papuntang presinto. Ngunit hinarang ng city moth ang daan. Ang batang ito na nabighani ng city moth ay diretsyong namatay. Bakit mo ginawa itong ganito kalala? Ang bed and breakfast, ibebenta ko sa iyo. Talaga. Bagamat pumayag si Olgin na ibenta ang bed and breakfast, sinabi niyang maghintay muna ng ilang araw bago iproseso ang papeles. At marahil hindi ninyo naiintindihan kung bakit kailangan ni Cheng E ang kanyang homestay. Sa katunayan, sa unang tingin, sinabi ni Cheng E na makakakuha siya ng inspirasyon sa pagpipinta doon. Ngunit sa katotohanan, gumamit ang direktor ng isang napakapalihim na eksena upang sabihin sa lahat ang tunay na layunin ni Cheng E. Iyon ay bilang isang super rich second generation. Si Cheng E ay kulang sa pagmamahal ng ama mula pagkabata. Kapag siya ang nagkakamali, ang matandang ito ay pera lang ang ginagamit para ayusin ang mga problema niya. Hanggang sa makarating siya sa G.D. ni Lao Yin. Doon lang naramdaman ni Cheng E kung ano ang pagmamahal ng isang ama. Ang damdaming ito ay hindi malinaw na ipinaliwanag sa drama. Ngunit ang kanyang mga tingin at iba't ibang kilos ay nagpapahiwatig ng nakatagong pananaw na ito. Makikita ninyo ang ganitong eksena. Ito ang dahilan kung bakit si Cheng E ay nag-iisip na kunin ang babae ni Olgin. Dahil kulang na kulang siya sa pagmamahal ng ama. At bagamat pumayag si Olgin na ibenta ang B.D., isang pangyayari ang naganap na muling nagpabago sa kanyang isip. Dahil nang dumating ang kaibigan sa G.D., nakita niya ang babaeng nakaupo sa bahay na parang siya ang may-ari. Kaya tinanong niya ang babae kung nasaan si Lao Yin. Nang marinig niyang bibilhin ng babae ang B.D. na ito, hindi talaga naniwala ang kaibigan. Dahil sinabi ni Lao Yin na hindi niya kailanman ibebenta ang bahay na ito. Diretsyong sinigawan ng kaibigan ang babae na baliw ito. Walang pinag-aral lang babae. Hindi ka ba magsusorry? Wala talagang pinag-aralan. Pagkatapos siyang pagalitan ng matanda, si Cheng E ay hindi. Sa halip ay bumalik sa loob at kumuha ng sandata. Pagkatapos ay tumalon siya sa lalaki at diretsong sinuntok ito. At habang nakatingin sa lalaking nakahandusay, kalmadong kinuha ni Cheng E ang kanyang tungkod. Pero hindi pa rin siya nasisiyahan sa pagpalo sa kanya ng ganito. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng kabilang panig. At sinimulan niyang atakihin ang matanda, hanggang sa maputol ang tungkod nito. Nang matapos siyang maglabas ng sama ng loob, tumakbo ulit ang babae sa supermarket. Bumili siya na parang baliw ng iba't ibang gamit para sa gagawin niya. Mula sa tape hanggang sa wallpaper. At sa huli, bumili rin siya ng bleach. Dahil balak ng babaeng ito na pumatay pa ng ilang tao para maglibang. Nang malaman ng anak na ibebenta ni Lao Yin ang bahay, nagmadali siyang bumalik sa G.D. At ang susunod na kakausapin ni Cheng E ay ang babaeng ito ni Lao Yin. Nang sila ay nagkita na, hindi na nagpanggap si Cheng E. Diretso niyang sinabi dito na pumatay siya sa G.D. nila. At ang tatay mo pa ang naglinis ng pinangyarihan. Pero pagkatapos marinig iyon, hindi talaga naniwala ang anak sa mga kasinungalingan niya. Tinatanong niya, kailangan mo bang uminom ng gamot para sa sakit sa pag-iisip? Ikaw na maliit na. Pumunta ka rito sa bahay ko para makipag-away sa akin.
Ano nang ginagawa mo dyan? Inaabala mo ba ang tatay ko? Hindi. Sige, sabay nating hintayin ang pag-uwi ng tatay ko. Ikaw talaga. Hindi ka pa ba inaantok? Malinaw na nilagyan na siya ng gamot ni Cheng. Kahit hindi ganoon kalakas ang babaeng baliw na ito. Ang galing niya ay sa paglalagay ng gamot. Dahil dito, kumuha siya ng kutsilyo at sumugod palabas. Ngunit paglabas niya, siya pa ang pinatumba ng sarili niyang anak na babae. Ngunit nang akala niya maliligtas na niya ang kaibigan ng kanyang ama. Bumalik muli ang City Moth. Gayon din, hindi pa rin tinalo ng mahinang City Moth ang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsimulang gumana ang epekto ng gamot. Sinamantala ng City Moth ang pagkakataon at mahigpit na sinakal ang babae. Hanggang sa hindi na ito makakapalag. Pagkatapos, kinalagkad niya ang pulang maleta at ipinasok sa sasakyan. At ang susunod na makikita ninyo. Ang pinaka-intense na eksena sa buong pelikula. Hello. Tito Uncle. Nang sinagot ni Cheng E ang tawag para sa kanyang anak na babae, nalaman ni Lolo Yin na nasa panganib ang kanyang anak. Dahil dito, dala ang kanyang ripple, pumunta siya para hanapin si Cheng E. Kailangan niyang tapusin ang lahat sa baliw na babaeng ito. At sa oras na iyon, natakot na rin si Cheng E. Kaya muli siyang nagbigay ng suhestyon, na kung pakakawalan mo raw ako, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang anak mo. Buhay pa siya. Ngunit nang dumating ka sa lugar, nakita mo na wala palang laman ang kahon. Wala pala. Sa katunayan, bago pa man ako makarating dito, nakipag-usap na sila uyin sa mga lokal na pulis. Siya ang nag-abala sa City Moth. Sila naman ang naghanap at nagligtas sa kanyang anak. Buti na lang at walang nangyaring masama sa anak niya sa huli. Maaari nang makahinga ng maluwag si Ogin. Pero huwag ninyong kalimutan na ang City Moth ay isang super mayaman na anak. Kahit nahuli siya, anong krimen ang ginawa niya? Pananakit, may ebidensya ba kayo? Ang tatay na ito, sa pamamagitan ng koneksyon, ay pinalaya ulit si Cheng. At inutusan siyang umalis agad ng bansa. Nang malaman nila Oyin ang balitang ito. Sabi mo, kaya ba niyang gawin yon? Dahil dito, kahit makulong siya, papatay niya ang baliw na ito. Pero bago pa man makakilos sila Oyin, ang dating asawa niya ay naunang dumating sa guest house na ito. Ang susunod na makikita ninyo ay ganitong eksena. Kahit hindi personal na pinatay ni Ogin si Cheng. Sa huli, ang babaeng iyon ay pinatay mismo ng kanyang dating asawa. Dito na nagtatapos ang sobrang nakakatuwang Korean drama na Silent Frog Croaking. Tapos na.